ang sinasabi po ni SP Escudero, no? Kung nyo rin po napanood o napakinggan, sinasabi niya, ayaw nilang madaliin, no? Hindi ito as in dapat daw ho minamadali, no? Inaapura. Kahit po sinasabi nga niya na wala naman daw ho sa saligang batas, no, na sinasabing ito'y apurahin. Bagamat sabi ho ninyo ngayon, klaro naman po yung sinasabi pong forthwith proceed provision ng ating pong Section 3, no, ng Article 11. So, yun ho bang wag apurahin na sinasabi ni SP Escudero, paano po natin yun magagawa nang hindi nilalabag po yun naman pong karapatan nitong inaakusahan at hindi nilalabag po yung saligang batas sa remaining life of the 19th Congress. Bilangin lang po namin, Professor, okay? Nag-adjourn sila ng February 5. Alright? From February 6, ngayong buwan ng February, 23 days. March, 31 days. April, 30 days. May 31 days plus June 1, that's 116 days. 3.8 months yan. No, June 2 to June 11, 6 remaining session days ng kasalukuyang Kongreso. Ang sabi po ni Ginoong Escudero, baka magsimula yung trial after sona ng Presidente on July 28 pa. So that is 45 days magmula po ng June 12. Kapag natin binilang yan, Professor, yung 116 days plus 45 days, that is equivalent to 5.3 months. Opo. At yung po sinasabi ni SP Escudero na kanya pong timetable dito po sa impeachment trial. Yung pong 5.3 months na iyon, ano po ang inyong tingin doon sa provision na po nitong the Senate shall forthwith proceed? Ang interpretasyon ko po dyan sa provision na yan, Chis, although naintindihan ko yung sinasabi ng ating Senate President na dapat wag apurahin sila. Oo, ang pag-usapan ang issue ito. Dapat balansahin po natin. We have to balance this. It requires balancing, no? And requires talagang wisdom and statesmanship. Yung forthwith proceed at yung wag apurahin kasi nga yung session days kulang. First of its kind po sa kasaysayan po natin po ito ang issue ito po Kaya nga po ang para sa akin po para mabalanse po yung forthwith proceed and yung wag apurahin ang ating Senado, pwede naman po sa ating sistema ngayon yung tinatawag na judicial affidavit rule na sabihin natin, sige, wag naman mag-umpisa. We proceed with the constitution of the impeachment court. Magsumpa sila, pasagutin yung kabila at yung nagdidemanda, sumagot din po. So, again, to abbreviate the proceedings, mag-judicial affidavit rule tayo na pinapayagan naman ng Korte Suprema. I think that would solve the problem once and for all, yung hindi pag-aapura at yung provision sa Constitution na forthwith proceed itong impeachment proceeding.